pa-break natin yung 57-minute record Ayan. na naitaya nung Season 7 of MPL Philippines. And now we are entering game number 3. Agaran agad mapopoke ni JP at Sanji. Ibang klase, no? Itong Angela Baksha combo na by the way ay gamit na gamit din ng Team Falcons nung M5 nila. AP friend pa sila noon. Grabe yung paggamit nila ng Baksha Angela during that time. Di ba, isipin mo yun, no? Parang nagbabalik ang mga alaala. Yung Lancelot ni Carl Tizzy na hawak ni Kyle. So exciting talaga na makita itong laro ito. Tama ka, Joshi. Talagang makikita mo na design, gawa yung lineup ng TNT Falcons para sa suntukan, lalo na sa early game. No? Again, pag walang namatay sa first 30 Dinaya. Sige, dinaya. At hahaba tong laban na to kasi that just means na they know the consequences of their heroes. Carl Tizzy knows the consequences of his Joy na lalaban against sa Kanja and Esmeralda against sa Farsa. Oo, napakahirap, no? Parang micromechanics na lang talaga yung galaw. Pero wow, what a flicker mula kay Sanji at si JP ngayon ay pa-block ni Flap Tizzy. Gandang rotation mula dito sa Team Falcons pero yung reaction time, uy, Carl Tizzy! Ayun na, lumalapit din doon sa mga miyembro ng Falcons. Pero ang gandang information nito para sa Team Falcons, no? Kasi walang flicker ito si Sanji. Actually, nag-aantay lang naman ng level 4 yan kasi hard guard lang yan kung kanino man niya gustong saniban. At ngayon, si Carl Tizzy nasa balbas. Tatama yung Tornos, kumakati-kati na rin. Pero lalayo mo na, ito na, labanan ng mga Tizzies, men. Recent na naman, Fuse still no access sa kanyang Feather Air Strike pero konting kembot na lang. Literal, pag hinangin yan, magle-level up na yung Farsa. Pero may hard guard na dito kay Carl Tizzy, nakatutok na. Okay, Carl Tizzy, pinamatahan lang niya. Pero si Carlito nagwaki. Torno siya nagamit. Atras muna si Carl Tizzy, wala siya pa-puncture. Huli siya ni Carl Tizzy. At nakakuha na ng first blood. Kasama pa itong kanyang kapatid na si Flap. Sanji! Dadive na si Sanji. Grabe yung pag-juggle nila dun sa Torre at nakakuha sila ng dalawa kasama Pampagong. Ang ganda ng naging sequence para sa Team Liquid Philippines. Paano ba ito napagana ng Liquid? Because they know na wala pang ultimate yung Kanja. May laya pa si Carl Tizzy na pumasok doon sa clash dahil wala pa yung Divine Judgment, and it is a result of what they did during the early. They wanted na ma-dominate yung mid lane, yung pokes na nanggagaling sa Angela, and even dun sa Baksha, napakatagal mag-level 4 ni Few. Nakamiss siya ng isang minion dun sa first wave pa lang. And that would result to Ogwen being not reaching his ultimate as well dahil nag-gap yung mid lane ng side ng Team Falcons. And because of that, nanalo sila. And again, dalawa yung napatay ng TLPH doon. So they have the early game advantage. But come next Turtle, everything will change. Pero mukha si Few, delikado siya dito. Wala nang weeks by weeks. Naku, delikado talaga. Flicker ay nagamit na niya. Pero nandun si Carlito para linisin ang mga naganap. Nakadalawa na kagad si Carl Tizzy. Ang hirap nito, lalo na pagkalaban mo, Joy. At saktong-sakto no, napag-flicker pa nila si Few. Ibig sabihin niya ay no flicker para dito sa susunod na pagong. Pero ganun din naman para kay Oheb. Mukhang lumalaki na ang gold lead dito ng Team Liquid Philippines at sumanib na naman. Ang tanong kanino? Sa taas. Mukhang sa taas. So, yun nga, nagamit kagad. Si Carl Tizzy nag-aabang at bumibueno din. And atrasan muna sila. Uy, napa-force din ng Zammer Force dito si Super Marco. 13 seconds para sa ikalawang pagong at maaga ata pagpwesto ang gagawin ng CL. At sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment. May kalamangan talaga ang side ng TLPH in terms of gold sa gold lane, pati rin sa kanilang XP lane. In fact, papunta na nga tayo sa Sky Piercer dito ni OEB, isa sa mga pinaka-importanting items para sa isang Granger. At sisimula na nga ng TLPH at Falcons ang turtle na ito. This is the second turtle of the game. At sinabi na ni Joshi kanina na kailangan mag-ingat sa ulti ni Ogwen. Okay, ang aga nga ng Heart Guard. May Flash of the Oasis na rin, by the way. Itong si Sanji. Sila lalaban? Wala na atang lalaban. Yun na ata naging goal dito ng Falcons. Trade na lang ata, pero wala silang aabutan doon sa may bottom dahil magkakasama nga ang TLPH. Flap Tizzy ay lumayo na rin. Paplato magta-try dito si Super Mario, pero grabe yung naging desisyon ng Falcons dito. Hindi sila lumaban. And that's very interesting coming in from Team Falcons. Still 2,000 ang lamang ng Team Liquid Philippines at bukas si Few ang minamantuhan na dito ni JP. Grabe, nahabol o pagulong-gulong lang. Infected Earthstrike. Just to clear out na yung mga minion waves.
tagumpay naman ito para sa Falcons. Oo. At makakapag-push sa may bandang ibaba, no? Siguro yun yung naging trait talaga ng Team Falcons. Paunti-unting i-chip damage ang bandang ibaba. Pero sa ngayon ay hawak pa nga rin ng Team Liquid Philippines ang larong ito. Miniminimize lang din kasi ng Team Falcons yung casualties dito sa laban na to. Kasi lamang na yung TLPH eh. And if they would fight and try, baka mahirapan sila at maging dead ball yung snowball. But JP, Yun na, hinatak pa. nagamit pa yung Divine Judgment doon. So that's a critical info for Team Liquid Philippines for the next few seconds. Yun lang! Ayan Ayan na. na. Binate din kasi kaagad yung heart guard eh. Akala nila sasanib din doon kay JP. Ang problema ay nakakuha na naman ikatlong kill para dito kay Carl TZ. At nag-snowball na nga dito si Carl. Look at that, 4,000 gold sa kamay ng isang Joy. At palapit na nga ata ng palapit doon sa Holy Crystal. Punta doon or possible yung pa Blood Wings pa. Pero knowing Carl TZ, I think this is a Holy Crystal. Huli na. Reveal niya. Lalo na ngayon na napakalaya niyang gumalaw sa mapa. All he wanted was damage para mas mapaigting pa yung panggugulo niya at yung threat niya when it comes to the clash. Meanwhile, Flap TZ is slowly building his own items. Kinakaya na niya na harasin itong si Sanford with ang labo-labo. O, 10 seconds bago lumabas ang pinakahuling pagong ng larong ito. Magte-trade kaya ang side ng Falcons. Super Marco. Medyo delikado si Super Marco pero mukhang naamoy niyang nandoon si Carl TZ. Sisimulan na nga ni Kyle ang turtle na ito. Nasa balbas si Sanford at Flap TZ. Always ready manghila ng kahit sino. Yan na yung hard guard na nagamit ng Phantom Execution para na makatakas si Kyle. Pero papasok pa rin! Pero nagtagumpay siya with the Tornus Retribution. Wala pa rin naman si Black TZ. Feather Earthshot from View. Atrasan muna Marco? dito ang TLPH. Marco? Pero nagabal si Super Marco. Meron pa siyang Zaman Force. Wow! Ipitawan na nga niya. Si Wow! JP ay magdidesisyon na. Si Super Makmak na i-burst ito. At makakakuha sila ng kill. At dahil dyan, mamimitigate ang lead ng Team Liquid Philippines mula 2,000 to almost just 1.5. Tsaka yung ginawa ni Marco, hintay niya na, wala na kasama yan, bigyan na yan. Nung nakita niya na nakalampas na ibang members ng TLPH, okay, it's go time. Bigyan natin si JP. And so far, they're putting up the nicest decisions ever dun sa mga laban na pinipili nila. Alam nila na kaya nilang patayin yung iba-burst down nila. The plan in mind for Team Falcons is just minimize those casualties. Super Marco, naramdaman niya na yung damage output ni Carl TZ. May nakaredy pang hard guard, hindi lang nila na-bait. Napakasakit na ni Carl TZ, man. Kahit sino nga sasagasaan niya, ay siguradong Ayan na. mamamatayan. Here we go. Flicker na gamit ni Super Marco. Oh my goodness! Parang isang segundo lang yung itinagal niya right after ng pagpasok doon May ng isa pa. TLPH. May next bata sila magiging biktima. Feather Earthshot gamit din dito ni Phil Flicker as well. Wow! Ay na-commit. Namatay itong si Carl TZ. JP ay buhay pa rin naman. Flicker ay na-force na rin si Sanji. Pero sabi ni Carl TZ, kailangan ko ipaghiganti yung tropa ko. Pero sabi niya, mamaya na, nagbago isip ko. Tama ba yung nakita natin doon? Sidestep. Barca with the Barca. flicker. Papasok, hindi palayo. He wanted to try and take yung yung mga minions na lang. Pero nag-decide sila, teka, pag-burst naman pala si Carl. Ito With Purify, nagamit na rin kagad ni Black TZ. Papasok stun! din si Sanford. Natama ng Landshake at nasalo niya yung buong Ay, Davis wow! Fighter. Kaya lang buhay pa rin talaga itong si Flap TZ. Grabe, ni-retry ni Kyle TZ para maligtas yung TZ brother niya. Ganun yung gustong gawin ng Team Falcons. Again, they are just minimizing the casualties. Tinanggap na nila yung early game na hindi nila mahawakan because of that early snowball mula sa Joy. But somehow, they are now within striking distance against TLPH. Totoo, at mukhang unti-unti na nga gumagana yung chini-chepi-chepi damage nila sa mga tore around the map. At dahil dyan, yung pressure ay nasa kamay na ngayon ng Team Falcons kahit may konti pang kalamangan ang Team Liquid Philippines. Pero ito kasing inaabangan natin yung unang stack sa Skypiercer ni Oheb, yung pwedeng magbago dito. Ako nabangga Yung Phantom Decision na gamit din si Carl TZ. Ang nagwagi doon sa Lord. Okay na mamamatay. Napag-examine for Super Mario nakuha na kill. Pero naging siya rin naman na naging pagkapalit. Kailangan matra si Black TZ. Tuloy-tuloy pa rin naman ang TLPH sa kanilang stampede. Ako po na solo lang. Nakamatang miyembro dito ng Falcons or ng TLPH. Itong si Black TZ na magiging stuck na rin ng Skypiercer ni Oheb. At rekta malefic roar pa para kay Oheb. Nakuha man ng Team Falcons yung Lord. Mukhang maghihirapan silang gamitin ito. Team Liquid Philippines made it worth it na kahit pa makuha ng Team Falcons yung Lord na yun. Teka lang, masyadong matapang si Fiona. Humarap, Bigger! Aray ko po! Sa pagitan ng mga bato ay tinawiran pa rin ni Carl TZ.
Oh my goodness, crucial yung kill na yun ha. Pwede pala yun? Ganun pala. Abot naman pala nung range nung dash ng Joy. Yung kapal nung bato na yun. Oo. And again, sobrang tapang ni Pew na pumatay ng Carl TZ kahit pa may Angelang kasamang kasunod. Inagawan pa nga ito si Kyle TZ nung orange buff na burst down na rin yung Lord na pitpit ng Team Falcons at nakalabang pa ng dalawang team ng TLPH. Bumalik din lang yung pinaghirapan ng Team Falcons. Bumalik din lang sa kamay ng Team Liquid Philippines. At ngayon, mas masama pa dahil may Malefic Roar. Pati may isa pang Legion Sword. Oh, no. Dito si Oheb. Ito na yung power spike na inaantay ng cavalry. Inatay naman ng Team Falcons yung Holy Crystal mula doon sa harem. And that's one magic wand away in the recipe para doon sa Holy Crystal ni Super Marco. But it would take time. Kailangan pa niya ng oras kahit papano at si Flap TZ yung magiging magiging anchor doon. Kailangan ma-sustain ni Flap TZ yung early engagement mula sa TLPH. Mabait niya yung mga resources just like the Heart Guard and even the Tortoise Posans and another steal from Kyle TZ. Tignan mo yung ginagawa ni Carlo. Ready na ang makina. Ito na. Inaabangan eh. Okay, Heart Guard ay nagamit. Baited. Sabay atras dito ang Falcons. Antayin lang nila ma-expire yung Heart Guard na yan. Bumaba na si Sanji. Mahaba pa naman ito kung iisipin na halos isang minuto pa para doon sa malaking objective. Kaya nga naman naiisip din ng Team Falcons, okay sige, reset lang natin. Antay lang tayo ng way para makapitas. Oo, at hawak pa rin ang Team Liquid Philippines ang lamang. In fact, meron na ulit Heart Guard. Nahanap nila si Flap. Yun, no, ako pinagbabangga. Pero Falling Storm na nagamit. Hindi naman siya nag-purify sa naging tagpo na iyon. So available pa rin ito. And Ogwen, naghahanap na pa rin na magiging right target para doon sa kanyang Divine Judgment. And Super Marco, ito na, available na pre. Ayan. Yung kanyang Holy Crystal. Tapos nakabasag pa sila sa baba. Gumagana na yung inuunti-unti nilang pangarap doon sa baba. Yung mga dating pinaplano lang, Oo. gumana na ngayon for Team Falcons. Unti-unti nilang minamakro ang TLPH. Yung hindi napapansin na pinipitik-pitik lang at sinachani yung mga side lanes. Ngayon yung Feather Death Strike, gitna ang kukunin na force yung bravest fighter. They can fight for this Lord. At mukhang sila pa nga magzozona dito, JP Cortese! Ayun na, sumalim na ang Heart Guard. Ibubursatan nila din si Black TZ para mga atakas. Na pag-examine force. At pagkulan si Kyle TZ dito. Ang baba na po ni Carl. Tagumpay sa pag-burn ng mga skills. Dito ang TLPH ng Team Falcons. Wala pang Heart Guard dito si Sanji. Nag-aantay pa sila ng oportunidad. At reset muli. Uy, si Pew masyado at malalim. Wait lang! Pew ay nagamit yung kanyang flicker. Medyo nakakakabang at tagpo iyon ha. Napakalalim din ni Kyle TZ. Atras siya with that Phantom Execution. Man, marami mga ulti na nagamit. Oo, pero mukhang yung mid ay kailangan ng pagtuunan ng pansin ng Team Liquid Philippines. Flap TZ pumasok doon sa likod. Agharang may immortality. JP Cortese papasok naman. Si Kyle TZ, makmak, hinahanap niya. Pero makakapag-back naman with a Heart Guard at reset na naman para sa Lord na ito. Wala talagang gustong magbigay ng mas magandang pwesto. Sinatsacha ng matindi yung Lord. Bibitawan namin, sige hawakan nyo. And dahil nga mabilis lang naman ang cooldown ng Heart Guard, spammable yan enough for TLPH. Na kapag wala yun, takbo muna. Pag nandyan na, palag na. Paulit-ulit nilang pwedeng gawin yon but not in front of Flap TZ. Everything might change dahil pwede niyang i-absorb yung mga shields na yon. May Oracle na rin naman siya. Pero up na rin naman yung Black Eye Shield and some Sea Halberd para dito kay Oheb. So kahit paano ay reduced yung shield na nag-generate ng isang Esmeralda. But then again, we're looking at the macro scale of things. For Team Falcons, lamang pa nga ata yung bottom lane nila when it comes to that push. Dahil may, dahil may first turret pa na outer turret. Ay hindi, lamang sa slow push yung side dito ng TLPH. Oo, tsaka makakakuha ata sila ng mid na madedefensa na hindi na pala mukhang puputok na rin ang mid lane turret. Dahil dyan Team Falcons re-establishing ang kanilang pwesto sa Lord na ito. Hindi nila alam na si Cortese medyo malayo Burst kaya ba? naman iniisip nila kung ipo-burst ba nila ito o hindi. Pero agad din naman makakabalik ang cavalry around this Lord area. Available na rin ang Heart Guard dito ng Angela. At JP na naman, JP gumulog na. Ito na ang makina. Kita na ang nila isa. Hihilahin pa, JP! Ako delikado si JP. Napop yung kanyang immortality. Sanford, target lamang din si Pew. Buhay ba si JP? Hindi! Kasi Super Marco nakuha nun. Okay, kalate kanyang buhay. Kailangan matras. Ang baba na rin ang isang dito ni Cortese. Tatawin rin ni Kyle TZ. Kaya si Ogen ay lumalayo na rin. May reset. And reset ang magiging call. Round number 2. Bumibuelo pa ang TL. JP is out 20 seconds. May karapatang magangas ang Team Falcons dito. Pero kailangan din nilang i-address yung wave doon sa baba.
tatlong kariton. Kapal niyan. Yung nandun sa baba. So kailangan nilang i-burst yan. Nandiyan naman si Pion, si Ogwen. Flap TZ is still holding on to this Lord Carl. Sanford rather. Okay, 2v3 ang magaganap. Si Uhe may nakaantay na rin! And Carl TZ with that red 3. Lalayo na magiging call dito ng Falcons. At hindi umabot si Carl TZ. Oo, at ipas lang, hindi na sila lumaban pagkatapos doon. Available ang flicker ng lahat ng kupunan ng Team Falcons. At naghahanap sila ng potential na turnaround kill. Pero mukhang mamaya pa nila ikakakasayan dahil may upcoming Lord Siege pa for Team Falcons. At biglang nag-work. Yung kanina pang ginagawa ng Team Falcons with them pressuring the side lanes even before that Lord objective, nagamit pa nila to the extent na ngayon wala nang outer thirds sa baba and even sa gitna, they can possibly win, manage these minions ng mas mabilis. But Carl TZ is looking at Kyle. You are the heir and I am the original bearer. Okay, pero hinatak na ni Ogun na kaya ba? Tornos ay hindi naging sapat para makaligtas. Si Pio magiging next. Dalawang hits lamang siya dito ni Carl TZ. Double na, nakuha niya. Napag-isapan force. Nakarasulit sa atin. Flicker na force na rin. Si Carl TZ ay lalayo. Pero sabi niya, sige, parang kaya ko ata i-burst ito si Ogun. Gugulong-gulong si JP. At din yung reinforcement mula dito sa TLPH. Kompleto pang 5 ang buhay dito sa TL. Si Flap TZ sasalubungin na rin si JP. Ano to, Kaya naman ay papasok muli ito si Carl TZ. Sabi niya, inantay ko lang talaga yung cooldown ng hard guard ni Sanji. May pag-agaw pa siya na gagawin dito. Napakakatina ni Carlito. Wait lang. Okay. Naghahanap. Abot na ba? Abot na ba? Oo, my goodness. Flicker na gamit. Abutan din. Marco! Oh my gosh! Saved by the Heart Guard! Buhay si Carlito! If not for that hard guard, that Wow. might be a kill. Oh my G! Lahat na ibinigay dito ni Super Marco. Even committing yung kanyang flicker para lang maabot nung isang hampasan nung kanyang chrono dash. Grabe si Sanji! At saktong-sakto yun dahil sa upcoming Lord fight, walang hawak na flicker si Super Marco against Team Liquid Philippines. That is a crucial battle spell to have. Pero depende na yan sa setup. Magkakabasahan na naman ba ng place sa upcoming Lord fight natin? Sobrang critical na yon ng flicker na yon mula kay Super Marco, and TLPH knows they can try and burst down the Lord. They have the means to do so. They have the damage. Pero for TLPH, napakahirap din na for Carl TZ na puposisyon dito kasi again, there is a threat of that divine judgment mula kay Ogwen. And if that would connect to Carl TZ, mawawala yung jungler ng TLPH, a better objective control for Team Falcons, and might be the game. Oo. This is Evolved Lord already. Kung sino mang makakuha nito, most likely maililista mo na sa kanila larong ito again. Upper bracket ang pinaglalaban ng Team Liquid Philippines. Para sa Team Falcons naman, tournament life ang kanilang tinitignan sa paparating na Lord fight na ito. Sa 7 linggong nahirapan ang Team Falcons, ang ilaw ng playoffs ay kumakatok na sa kanila. Pero ang nakaharang ay dumadagundong na MSC Champions, Team Liquid Philippines, defending MPL champions na mukhang ready ng kumutest sa upcoming Lord fight na ito. Napakabigat na ito Setting up for the low push. Dito ang side ng Team Falcons. Doon sa may dead lane. At naka-ready na rin si Flap TZ for that massive zone na pwede niyang gawin. JP daw nagpakita at nakita niya yung dalawang members mula sa Team Falcons. So mahalaga dito ang timings and position. And when we say position from view. Kapag nagamit niya ng maayos yung kanyang feathered airstrike para pumatay or just even zone the members of TLPH, they might get it. Nakita si Kyle TZ, gugulong-gulong si JP. Available na at nagbilihan na ng mga immortalities. Itong mga roamers natin. Si View, nandun yung burst. Bibigyan natin na ng JP. Si Sanford, Solo. kailangan niya matras. Inaabang lang yung kanyang hard guard. Pero ang baba ng buhay ni Sanford dito. Mamadali. Ang desisyon ata nila, i-burst itong Lord na ito. Nagamit yung Falling Storm ni Kyle TZ. With a Lord. Sabi nila, lalaban na lang dito. Mapapatay ba itong si Sanford? Nakipagsabahin na. And si Black TZ, buhay pa rin. Nagamit yung kanyang Purify. Nakapagbitaw ng mga ultimates dito, pero ang maganda ay nakuha ng Falcons si Lord. At teka lang si Black TZ low, Kyle TZ papasok na rin. JP. Nag-reset na puncture si JP! Naku po, napop yung immortality. Tatawid lang muna si Kyle. Nakasal na rin yung hard guard. Napakatid, napakahaksin. Nakapili ng immortality. At nakapag-buy and sell pa nga. Meron siyang winter cut. Pero si Super Marco ay dumating na.
Kaya lang, kailangan na rin lumayo dito ni Cortez. Grabe, makapigil hininga talaga. And this is the Evolved Lord. Matagal-tagal nang hinanap ito ng Team Falcons ang playoffs. Ang ilaw ng playoffs ay kumakatok para sa kanila. Dedepensa ngayon ang Team Liquid Philippines. Kumpleto ang battle spells bukod na lamang para kay Sanford. Si Few ay may hawak din na proteksyon. Niluluto na nila ang mga wave dito. May wave sa gitna, may wave din sa taas. Pero ang ganda din ng depensa para sa Team Liquid Philippines. Isang decisive na play ang hinihingi ng buong Falcons Nest para sa push na ito. Crucial yung ultimate ni Ogwen. Are they gonna use it for initiation or just to react? JP on the backline. Susubukan nilang i-spot kung nasa ng pwesto ng Team Falcons. Okay, gugulong-gulong na rin dito si JP. Burstable to. Naku, burstable nga talaga. Hindi na ata gagamitin yung Hurricane. Hindi ginamit! Pero walang immortality dito si JP. And Kyle TZ win a kill. Basag yung tore doon sa may bandang May minions sa gitna. At may mga minions Wow. pa sila nakasama. Malalaki pa ito sa may itaas as well. May kasama pa sila. Beautiful defense mula dito sa Team Liquid Philippines. Kitang-kita mo kanilang experience. Champions for a reason. Gold for a reason. Carl and TZ. Papasok sila! Inahatak pa si Sanford! Tatlo na lang ang natitira para sa TLPH. Pinilig yung mga wave. At dito si Kyle TZ. Kaya na mag-burst si Cortez. Nakapili pa ng immortality at mapapaalam din siya. Si Sanji na lang at si Ohe pang natitira.